Kabanata 1651. Ang whereabout of the freaks. Biglang tumigil ang tawanan na umaalingaw-ngaw sa sagalan. Maraming tao ang muling tumingin sa direksyon ng tatlo, sa pagkakataong ito ay may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Kasabay nito, maingat na lumapit sa kanila ang ilang bodyguard mula sa gambling den na nakakita ng eksena. Dahil sa may nanggugulo doon, natural lang na makikialam sila. Kinuha ni Trine ang isang badge mula sa kanyang bulsa. Kinawayan niya ang kanyang badge at sinabing, "Kami ay mula sa gobyerno, ngunit hindi kami naririto para isara ang inyong sagalan ngayon, gayunpaman, mapipilitin kaming gawing mahirap ang mga bagay para sa inyo kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin." Nang makita ng mga security guard na iyon ang nangyayari, wala silang lakas ng loob na magsalita. Sumunod din ang isa sa kanila at sumigaw, "Sino si Pop?" Sa isang sulok ng silid ay may isang lalaking nakasuot ng leather coat. Mukha siyang natakot. Tahimik na tumakbo ang lalaking iyon patungo sa pintuan sa likod at handa na siyang tumakas. "Yung lalaking yun. Pigilan mo siya," sigaw ng security guard na iyon. Sa sobrang takot ng lalaking iyon ay binilisan niya ang pagtakbo at tinungo ang pinto sa likod. Hindi nag-aksaya ng oras ang tatlo, hinabol siya sa unang pagkakataon. Kahit na may 10 paa ang lalaking ito, hindi niya kayang malampasan ang mga Supreme Fighters tulad ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan. Mabilis na naabutan ng tatlo ang lalaki. "Ikaw si Pop?" Hinawakan ng Green Dragon ang braso ng tumakas na lalaki at nagtanong. "Mga sir, wala po akong ginawang masama," sabi ni Pop sa kanila na bakas sa mukha ang takot. "Bakit ka tumatakas, kung wala ka namang ginawang masama?" Pop responded, "You guys rushed at me so abruptly, and you also openly announced that you're looking for me. Kahit wala akong ginawang mali, matatakot ako." Inilabas ng Green Dragon si Pop at sinabing, "Relax. Hindi kami pumunta dito para maghanap ng gulo sa iyo. May gusto kaming itanong sa iyo." "Ano ito?" Naguguluhang tanong ni Pop. Sinabi ng Green Dragon, "Nag-aalaga ka ng mga hayop sa damuhan, hindi ba? Kamakailan lamang, mayroon bang grupo ng mga freak na pumunta sa iyo upang bumili ng mga kabayo?" "Oo." Tumango si Pop at sumagot, "Kakaiba ang pananamit ng mga customer na iyon at nakasuot ng itim na maskarang bakal. Isa pa, napaka-generous nila. Mga sir, hindi naman labag sa batas na ibenta ko ang mga kabayong iyon, di ba?" "Wala kang nilalabag na batas," sabi ni Green Dragon. "Kailan ang huling oras na pumunta sila sa iyo upang bumili ng mga kabayo?" "It was 2 days ago," sagot ni Pop. "At that time, parang may kasama silang binata. That guy was very handsome and dressed in white. He had the appearance of an immortal straight out of a comic book." Isang binata na nakasuot ng puti. Sa kaibuturan, si Tyr ay nagtataka. Silhouette ni Dylan ang unang pumasok sa isip niya. Bukod sa mukhang gwapo at nakasuot ng puting damit, ano pa ang mga katangian ng binata? "Iyon lang." Pop shook his head and elaborated, parang nahimatay siya kasi binuhat siya ng ibang lalaki sa likod niya. "Pass out." Natarante si Tyr sa paglalarawan. "Alam mo ba kung saan sila nagpunta pagkatapos nilang bilhin ang kabayo sa iyo?" Nagpatuloy si Trine. "I did ask them this question," paliwanag ni Pop, "pero hinding-hindi nila sasagutin kahit magtanong ako. Bihira magsalita ang mga freak na iyon. Nung una ko silang nakontak, akala ko mute sila. Kahit hindi nila sinasabi kung saan nila balak pumunta, hindi mahirap hulaan ang kanilang destinasyon." "Bundok tupa." Natarante si Trine, "Bakit sigurado ka?" Kumurap si Pop at nagpaliwanag, "Sa mga araw na ito, napaka-advance na ng teknolohiya na ang isang tao ay maaaring magmaneho kahit saan maliban kung ito ay isang kalsada sa bundok. Palagi silang dumating na may dalang mga kotse kapag pumupunta sila upang bumili ng mga kabayo mula sa akin. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga sasakyan ay hindi makakakuha ng saan man sila pupunta sa Vale City maliban sa Sheep Mountain, na hindi mapupuntahan ng sasakyan. Kapag inilagay mo ito sa paraang iyon, ito ay gumagawa ng maraming kahulugan." Tumango ang tatlo, pagkatapos ay naglabas si Tyr ng ilang perang papel sa kanyang bulsa at inilagay sa kamay ni Pop. Nagpatuloy siya, "Nasaan ang bundok ng tupa? Dalhin mo kami doon." "Walang problema." Pumayag naman si Pop sa hiling ni Tyr. Ang pinakamataas na bulubundukin ng Vale City ay Sheep Mountain Range. Hindi ito kalayuan sa aking bahay, ngunit kailangan mong sumakay ng kabayo upang makarating doon.
May kasama ka bang ibang kabayo? Tanong ni Tyr. Oo. Pinaikit ni Pop ang kanyang mga mata sa isang linya na may ngiti. Mayroon akong higit sa 100 kabayo. Kara, punta tayo sa bahay nyo. Sumakay ang grupo sa sasakyan na minamaneho ng Green Dragon at tumungo sa direksyon ng damuhan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang tolda sa damuhan makalipas ang 40 minuto. Sa tabi ng tolda ay ang lugar kung saan lahat ng uri ng baka at tupa ay pinaglagaan. Bagamat mahilig si Pop sa pagsusugal at madalas na bumisita sa bahay aliwan, isa pa rin siyang katutubong damuhan na totoo at totoo. Madilim na ang langit sa oras na ito, ngunit hindi minamadali ni Pop ang transaksyon. Sa halip, sinabi niya sa kanila, baka maligaw kayo kung pupunta kayo sa bundok ngayon. Inirerekomenda kong umalis kayong lahat bukas ng umaga. Tumango ang tatlo. Hindi na sila nagmamadali, kaya sinunod nila ang payo ni Pop. Natawa si Pop, nagkataon lang nakakatay lang ako ng isang tupa. You all should rest for now. I'll go ahead and roast that sheep. We can have a whole sheep feast later. Maraming salamat sa iyong oras at pagsisikap. Talagang pinahahalagahan namin ito. Hindi naman. Natawa si Pop. Lahat kayo ay bisita ko. Of course, I have to entertain my guests well. Nagpalipis ng gabi ang tatlo sa tent ni Pop. Nang gabing iyon, kumain sila ng isang buong tupa at mainit na natutulog sa tolda. Ang telepono ni Green Dragon ay nagring kinabukasan habang ang tatlo ay paalis na sa kama. Ang tumatawag ay si Seren at parang apurahan ang boses nito. Green Dragon, may nakita akong clues tungkol sa mga kidnapper na iyon. Ano? Nasaan na? Tanong ni Green Dragon nang makaupo siya mula sa kanyang kama. Ship Mountain, sagot ni Seren. Nalaman ng aking mga tao ang tungkol sa gang na iyon. Bumili sila ng ilang mga kabayo sa damuhan at isinakay sila sa bundok ng tupa. Siguradong may tagwan ang mga kidnapper na iyon sa itaas. Kuya, kailangan mong dalhin ang iyong mga tao sa mansyon ng pamilya Matias ngayon din. At kami ay magkasamang maglalakbay sa Ship Mountain. Ang bawat miyembro ng Dragon Group ay isang mahusay na manlalaban. Na-freeze ang Green Dragon sa loob ng 2 segundo. Hindi niya inaasahan na nagkataon lang pala. Natuklasan lang nila ang mga pahiwatig na humantong sa kanila sa Ship Mountain kamakailan, ngunit natuklasan din ni Seren ang parehong lokasyon. Maaaring ganap nitong ipahiwatig na nasa tamang landas sila sa puntong ito. Ang mahiwagang grupo ng mga kidnapper na iyon na kumidnap kay Seliph ay tiyak na nanatili sa Ship Mountain. Dapat may tagwan sa bundok ang gang na iyon. Tumugon ang Green Dragon sa pagsasabing, dapat kang pumunta ngayon sa Ship Mountain, Chief Matias. Dumating kami dito kagabi. Kabanata 1652. Pagpasok sa Ship Mountain. Natigilan si Seren sa kabilang dulo ng telepono sa 1 segundo bago sinabing, so, nakita mo rin ang mga klon na humahantong sa Ship Mountain. Tama ka. Tumango si Green Dragon. Kagabi lang namin nalaman, pero dahil hindi kami sigurado sa mga clues, hindi namin sinabi sa'yo. Since nalaman mo rin naman ang Ship Mountain, then it proves that we are on the right path. Ito ay mahusay. Parang nabalisa si Seren. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Sa wakas, may nahanap na kami tungkol sa grupo ng mga kidnapper na iyon. Maaari mo bang ipadala sa akin ang iyong lokasyon? Pangungunahan ko ang aking koponan sa pag-alis ngayon. Oo naman. Ipinadala ni Green Dragon kay Seren ang kanyang lokasyon pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Bumangon ang tatlo sa kama at kumain ng kanilang almusal. Mag-aalas 8 na nang papalapit sa kanilang kinalalagyan ang 2 SUV. Si Seren ang unang lumabas ng sasakyan. Pagkatapos ay sinundan siya ng 7 o 8 lalaki na isa-isang tumalon pababa mula sa mga sasakyan. Sila ay mga nangungunang mandirigma para sa pamilya Matias. Nagsumikap si Seren para humingi ng tulong sa halos lahat ng mandirigma ng kanyang pamilya sa paghahanap sa kanyang anak. Punong Matias. Naglakad si Tyr at ang kanyang mga kaibigan patungo kay Seren. This time, Dragon Squad has poured in a lot of effort to save my son, and for that, I will always be grateful to the squad, sabi ni Seren habang sumasaludo at nagpasalamat sa kanila. Green Dragon said, Chief Matias, you're too kind. It is our responsibility after all. Walang oras na mawawala. Mabilis tayong pumunta sa Ship Mountain. Kailangan nating iligtas ang anak mo sa pagkakataong ito.
Baka sa mukha ni Seren ang pag-aalala pagdating kay Selif. Ang kanyang anak ay dinukot ng mga taong ito sa loob ng isang buwan, at walang nakakaalam kung buhay pa ang sanggol. Nagbenta si Pop ng 12 ng mga kabayo sa grupo. Ang mga tropa ay sumakay sa mga kabayo at patungo sa Sheep Mountain matapos siyang bayaran ni Seren ng $200,000. Si Tyr ay hindi pa nakasakay ng kabayo dati, ngunit bilang henyo na siya, hindi siya nahirapang kunin ang kasanayan. Dumating sila sa paanan ng Sheep Mountain, mga 20 minuto ang lumipas. Ang bundok ay bahagi ng pinakamalaking bulubundukin ng Valley City. Ang Sheep Mountain ay ipinangalan sa topography nito, nakahawig ng 2 tupa. Dahil panahon ng taglamig, ang bundok ay natatakpan ng dilaw na damo. Kaunti lang ang mga punong makikita, na karaniwan sa mga bundok na matatagpuan sa hilagang rehiyon. Gayunpaman, kung ihahambing sa lunti ang halaman ng katimugang mga bundok, ito ay isang mahusay na kaibahan. Dahil sa napakalaki ng Sheep Mountain, mahirap para sa amin na sabihin kung saang direksyon pinasok ng mga kidnapper ang bundok. Habang pinagmamasdan niya ang walang katapusang bulubundukin ng Sheep's Mountain, ipinakita ng isang mandirigma ng pamilya Matias ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkabigo. Mabilis na tiniyak ni Tyr, mabagal lang nating hahanapin ang kanilang mga bakas sa paanan ng bundok. Ito ay isang baog na kaparangan kung tutuusin. Ang mga taong iyon, ayon kay Pop, binili lamang sa kanya ang mga kabayo 2 araw na ang nakakaraan, kaya hanggat hindi nila sinasadya na sirain ang kanilang mga landas, mahusay na makakahanap ng katibayan ng kanilang mga landas. Tumango si Seren, pagkatapos ay hatiin natin ang ating mga tropa at maghanap sa 2 direksyon para sa kanila. Kapag nakita natin ang mga truck, maaari nating ipaalam sa isa't isa. Okay. Pagkatapos ay napagpasyahan na ang pamilya Matias ay magiging isang grupo habang ang trio ay bumuo ng pangalawang grupo. Maingat na hinanap ng 2 grupo ang paanan ng bundok na ito para sa mga bakas na iniwan ng mga nauna sa kanila. Halos 2 oras silang naghanap sa paanan ng bundok. Sa kalaunan ay natuklasan ng koponan ni Tyr ang mga bakas ng natapakang lantang damo sa isang mababang bukid. Mukhang dumaan sila sa lugar na ito. Mabilis na tiningnan ni Tyr ang mga bakas sa harapan nila. Si Try naman ay tumakbo hanggang mga 20 o 30 metro sa unahan. Pinulot niya ang isang tumpok ng dumi ng kabayo sa lupa. Ito nga ang mga bakas ng mga kuko ng kabayo. Dito pa rin matatagpuan ang dumi ng kabayo. Dapat ay nagpatuloy sila sa pag-akyat ng bundok mula rito. Sinuri ni Try ang sitwasyon. Dahil dito, kinuha ni Green Dragon ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Seren. Makalipas ang kalahating oras ay dumating si Seren at ang kanyang mga tauhan sa kanilang destinasyon. Kaya dito sila umakyat ng bundok. Tumingin ang grupo sa daan ng bundok na umaakay hanggang sa pataas at sinabing, hindi ganoon katarik ang bahaging ito ng bundok, kaya walang problema ang mga kabayo sa pag-akyat mula rito. Tara na. Ang lahat ay sumakay sa kanilang mga kabayo at nagsimulang sumakay sa bundok na sinusundan ng landas sa unahan nila. Nang makarating sila sa tuktok ng burol, napagtanto nilang hindi na sila makakalakad pa. Ang daan sa unahan ay nagiging matarik. Tanging ang mga bihasang mangangabayo na palaging nakasakay sa kabayo ang maaaring magpatuloy sa pagsakay sa gayong mapanganib na mga kalsada. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakasakay sa mga mapanlinlang na kalsada sa bundok. Huminto ang lahat. Nagpatuloy si Trine sa pag-akyat sa bundok upang suriin ang mga landas, na nagsasabing, walang mga bakas ng tao dito, na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay sumakay ng mga kabayo patungo sa bundok. Gayunpaman, kung sasakay tayo ngayon, walang alinlangan na mahuhulog tayo sa bundok. Yaong mga makakasakay sa kabayo ay maaaring magpatuloy sa paggawa nito, samantalang ang mga hindi makagagawa nito ay dapat bumaba at akayin ang kabayo sa paglalakad. Ang 3 lang ang bumaba sa dulo. Ang team naman ni Seren ay nanatiling nakaupo sa mga kabayo. Ang mga taong ito ay mga inapo ng dinastiyang Vronil, kaya ang pagsakay sa kabayo at pangangaso ay pangalawang kalikasan sa kanila. Ang pagsakay sa mga kalsada sa bundok ay hindi mahirap para sa kanila. Gayunpaman, nang makarating sila sa isang partikular na mapanlinlang na lugar, kinailangan din nilang bumaba at akayin ang mga kabayo sa kanilang paraan. Ang bawat isa ay kailangang magpahinga paminsan-minsan. Sa paglalakbay, nawalan pa sila ng track sa kanilang mga target na dumadaan sa lugar.
Bilang resulta, kinailangan nilang huminto muli at magpatuloy sa paghahanap ng mga bagong bakas ng ruta sa nakapalibot na lugar. Ang grupo ay pumasok sa bundok sa umaga, ngunit nabigos silang matagpuan ang mga misteryosong lalaking iyon pagsapit ng takip silim. Nagsimulang magdilim ang langit sa puntong ito. Pinalibutan sila ng mga bundok sa lahat ng dako. Ang lahat ay walang ideya kung nasaan sila sa sandaling ito. Ang grupo ay nagmamadali sa paglalakbay ng halos isang araw. Sa oras na makarating sila sa isang patag na lugar, lahat ay nagugutom na. Hindi na tayo matutuloy kapag ganito. Naniniwala ako na narating na natin ang pinakamalalim na bahagi ng Sheep Mountain. Hindi ako sigurado kung gaano pa tayo katagal maghanap na pabuntong hininga ng malakas si Green Dragon. Mga ganit ba ang mga taong ito? Paano nila nagawang mabuhay sa ganoong malayong lokasyon? We should stop here and grab something to eat. Dito na tayo magdamag. Bumaba si Seren mula sa kanyang kabayo. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na ipamahagi ang mga rasyon at tubig sa lahat. Hindi nagtagal, tuluyan ang nagdilim ang langit. Sa sandaling sumapit ang gabi, ang mga bakas sa unahan nila ay magiging ganap na hindi nakikita, kaya't walang paraan para ipagpatuloy nila ang kanilang misyon sa gabi. Kung ipinagpatuloy nila ang misyon ng walang ingat, sila ay naligaw, kaya't naipit ang kanilang sarili sa bundok magpakailanman. Kung tutuusin, halos isang araw nang naglakad ang tropa. Gayunpaman, ang kanilang eksaktong distansya mula sa damuhan ay hindi ganoon kalayo. Hindi sila mabilis na naglakbay, at dumaan sila ng maraming paikot-sikot sa paikot-ikot na daan sa bundok. Sa gabi, mabilis na binusog ng mga tropa ang kanilang sikmura at nakakita ng tuyong damo mula sa nakapaligid na lugar upang gawing apoy sa kampo. Kabanata 1653. Nagpakita ang mga itim na lalaking nakamaskara. Malamig ng panahon sa simula, kaya lalo pang lumamig sa loob ng bundok. Kahit na nakaupo ang grupo sa tabi ng campfire, nilalamig pa rin ang kanilang mga bota. Nagsimulang bumagsak ang nyebe mula sa langit pagkalipas ng gabi, dahilan para sumimangot si Tyr at ang iba sa pag-aalala. Magpapapatay ako ng kabayo. Dapat humanap ang bawat isa ng mga sanga ng puno o panggatong at ibalik ito sa campsite. Maaari tayong kumain ng karne ng kabayo para maiwasan ang hangin at lamig. Mabilis namang sumang-ayon ang lahat sa mungkahi ni Trine. Kaya kinuha niya ang dala niyang kutsilyo at lumapit sa isa sa mga kabayo. Mabilis niyang pinatay ang kabayong iyon at pinagpatuloy ang pagbabalat nito. Naghanap si Tyr at ang iba pa sa lahat ng direksyon ng panggatong para manatiling mas matagal ang campfire. Gayunpaman, hindi man lang sila makahanap ng maayos na puno sa tigang na bundok na ito. Nagsama sina Tyr at Green Dragon at naghanap ng halos 1 kilometro o higit pa. Nakalulungkot, walang mga sanga o panggatong na nakita. Habang bahagyang nalulumbay dahil sa kanilang kasawian, biglang lumitaw ang isang figure at tumalon sa harapan nila. Sino nandyan? Sabay na napatingin sina Tyr at Green Dragon sa figurang iyon. Mabilis na sumiklab ang away pagkatapos noon. Dalawang mandirigma mula sa pamilya Matias ang nabangga sa kakaibang silhouette na iyon. Sa sandaling natisod nila ang isa't isa, nag-away sila. Nang dumating sina Tyr at ang Green Dragon sa battleground, ang mga mandirigma mula sa pamilya Matias ay nahulog na sa isang pool ng dugo. Bro! Hoy! Kuya! Binuhat ng Green Dragon ang isang mandirigma ng pamilya Matias na humihinga pa mula sa lupa. Isang malaking butas ang naruroon sa kanyang dibdib. Patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat, ilong at bibig. Nagpalitan ng tingin sina Tyr at Green Dragon, nakakunot ang noo nila. Kailangan nating bumalik ngayon din. Hindi maasikaso ng dalawa ang parehong bangkay ng mga mandirigma ng pamilya Matias. Kailangan nilang magmadaling bumalik sa campsite kaagad. Napansin nilang isang malaking labanan ang naganap bago sila makarating sa campsite. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na maskarang bakal ang humawak ng kanilang mga sandata at mabangis na inatake sina Seren at Trine. Sila ang parehong grupo ng mga lalaki na umagaw kay Seliph mula sa mansyon ng pamilya Matias. Ang magkabilang panig ay umabot sa isang pagtigil. Malinaw na dahado si Trine at ang iba pa nang sumali sa laban ng malakas na lalaking iyon sa pangkalahatang sandata. Ilang miyembro ng pamilya Matias ang namatay at ang iba ay duguan. Ang kanilang mga kalaban ay nasawi rin. Nasaan ang anak ko?
Pulang-pula ang mga mata ni Seren nang makipagsagupaan siya ng mga talon sa kanyang mga kalaban. Naghawak siya ng sable at tinungga ang malakas na tao sa armor ng general. Huling beses sa mansyon ng pamilya Matias, natalo siya ng malakas na lalaking ito. Ang kanyang anak ay inagaw mula sa kanya bilang isang resulta. Galit na galit si Seren sa puntong ito. Gusto niyang pabagsakin ang lalaking ito. Ang kanyang kalaban ay humawak din ng mahabang talam. Nang magbanggaan ang dalawang talam, hindi mabilang na mga kislap ang lumipad sa lahat ng direksyon ay natangay si Seren sa slash nitong malakas na lalaki matapos ang mahigit 100 palitan. Ang magkabilang panig ay pumasok sa Realm of Transformation, ngunit ang distansya sa pagitan ng bawat yugto ay maaaring maging makabuluhan. Ang pre, middle, post, at peak ay ang 4 na yugto ng pagbabago sa larangan ng pagbabago. Si Seren ay nasa Realm of Transformation sa loob ng 10 taon, at sa pinakamaganda, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring ituring bilang ang Prestige Realm of Transformation. Ang malakas na lalaking iyon naman ay halatang nasa gitnang yugto. Kung ihahambing ang pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na yugtong ito at ng mga nasa ibang kaharian, ito ay katulad ng paghahambing ng Realm of Transformation sa Transcendent, o isang Transcendent sa isang dakilang master ng mortal na mundo. Sa makatuwid, ang agwat ay napakalaki. Ibinigay ni Seren ang lahat, ngunit hindi siya kapantay ng makapangyarihang lalaking iyon. Di nagtagal, sina Seren, Trine, at iba pa ay nasa bingit ng pagkatalo. Hindi sila kalaban ng kanilang mga kaaway. Boom! Sa sandaling iyon, isang kumikinang nalaslas mula sa isang talim ang nakatutok sa pinuno ng grupo. Pinilit ng pag-ataking iyon na umatras ang pinuno bago niya maibigay ang huling suntok kay Seren. Ginamit ni Tyr ang 9 steps of disorientation at mabilis na lumipat patungo sa battlefield. Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Tyr ang sarili. Sa sandaling lumipat siya, direktang pinatay ni Tyr ang dalawang kaaway na may itim na maskara. Sa huli, ang armor dagger sa kamay ni Tyr at ang mahabang talam sa kamay ng malakas na lalaki ay nagsalubong, kaya ikinandado sila sa isang mainit na tunggalian. Sinira na ni Tyr ang momentum ng kanyang kaaway sa simula pa lang. "You should deal with the others, Chief Matias. Ako na ang bahala sa lalaking ito," sigaw ni Tyr. Nang makita niya ang nakakatakot na paggalaw ni Tyr, isang hindi matukoy na kinangang sumilay sa kanyang mga mata saglit. Si Seren, Green Dragon, at ang iba pa ay naglunsad ng matinding pag-atake sa natitirang mga kaaway na naka-black mask sa lugar. Nang ang mga mandirigma mula sa Realm of Transformation ay lumaban sa mga Transcendent na manlalaban, mabilis na nabaling ang tubig. Si Tyr naman at ang malakas na lalaki na iyon ay puspusan. Sa ilalim ng gabi, ang mahabang talam sa kamay ng malakas na lalaking iyon ay kumikinang na may malahalimaw na kinang. Isang laslas mula sa kanya ang bumubuo ng 3 metrong haba ng blade glow. Naiwasan ni Tyr ang pag-ataking iyon sa pamamagitan ng pagtapak sa 9 steps of disorientation. Sa halip, ang pag-ataking iyon ay tumama sa kabayo sa likod ni Tyr. Ang kabayong iyon ay hindi man lang nakakuha ng pagkakataong makaungol bago ito hiniwa ng talam sa kalahati. Mahigpit na hinawakan ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at nagpakawala ng 3 metrong blade glow bilang ganti. Halatang mas mabagal ang takbo ng malakas na lalaki kumpara kay Tyr. Kaya naman, nang ang pag-atake ni Tyr ay nakatutok sa kanya, ang lalaking iyon ay walang oras para umiwas. Hindi man lang umungol ang pinuno sa laslas ng punyal ang kanyang katawan. Isang sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib, ngunit walang bakas ng dugong umaagos mula rito. Ano ba ang nangyayari? Sa oras na ito, si Tyr ay labis na namangha tulad ni Dylan sa unang pagkikita ng huli sa pinuno. Ang mga pambihirang aspeto na ipinakita ng malakas na lalaking iyon ay hindi mukhang isang bagay na kayang gawin ng isang tao. Tingnan ko kung anong klaseng halimaw ka. Malakas na umungol si Tyr bago muling sumisingil ng napakabilis patungo sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na galaw, ginamit ni Tyr ang armor dagger para laslasin ang noo ng kanyang kalaban. Klang! Binasag ni Tyr ang bakal na maskara na nakatikip sa mukha ng kalaban. Sa mga oras na ito, pinagmasdan din ng mabuti ni Tyr ang mukha ng kalaban. Isa itong sunog na mukha na puno ng kulubot. Ito ay kamukha ng mukha na pag-aari ng isang mamaya na nangunot ng mahabang panahon.
Kakaiba ang itsura ng lalaking iyon, na para bang isa siyang mommy na hinukay mula sa kanyang libingan. Napasinghap si Tyr dahil sa gulat. Ang tanawin ng hindi makataong mukha na iyon ay labis na natakot sa kanya. Matapos sirain ni Tyr ang maskara niya ay tila takot na takot ang malakas na lalaki. Ayaw na niyang makipag-away, kaya dali-dali niyang sinugod si Tyr dahil sa gulat bago tumalikod para tumakas. Natalo ni Seren at ng kanyang mga kasamahan ang ilang mga kaaway at tinadtad sila hanggang sa mamatay sa lupa sa puntong ito. Nang makita ng natitirang mga kaaway ang kanilang pinuno na tumatakas sa takot, mabilis silang sumunod. Kabanata 1654. Si Dylan White ay minamanipula. Mukhang pamilyar ang mga taong ito sa terrain ng Sheep Mountain. Pinayagan silang tumakbo sa napakabilis na parang bulk zone ng hangin. Hindi nagawang pangalagaan ni Tyr at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga nasugatan na kasamahan, ngunit kailangan nilang mahanap ang mga misteryosong lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Ang mga grupo ay nagpapanatili ng 100 metrong distansya sa pagitan nila. Matapos ang halos 10 minutong pagtakas, isang maliwanag na pinagmumula ng liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Nagmula ito sa tapat ng slope. May slope sa unahan nila. Nang makarating ang grupo sa Dallas Dis, huminto muna sila saglit bago tumalon dito. Si Tyr, Green Dragon, at Seren lang ang natitira sa orihinal na grupo na patuloy na hinahabol ang mga misteryosong lalaking iyon sa oras na ito. Ang iba ay nasugatan o masyadong mahina para makipagsabayan sa kanila. Si Trine ay nagdusa ng malubhang pinsala at napilitang manatili sa campsite. Tumigil ka! Biglang sumigaw si Tyr nang maghabulan ang barkada hanggang sa tuktok ng burol. Napahinto silang tatlo at agad na bumagsak sa lupa. Nakakagulat naman. May village dito. Nakahiga ang tatlo sa mga palumpong sa gilid ng burol habang pinagmamasdan ang nayo na kanilang nadatnan. Kasabay nito ang pag-aapoy ng malaking bonfire sa malawak na open space sa harap ng village. Ilang lalaki at babae na nakasuot ng Vronil Dynasty na kasuotan ay nagtipon sa paligid ng siga at sumayaw sa paligid nito sa kakaibang paggalaw. Isang kahoy na istaka ang inilagay sa gitna ng siga na may isang lalaki na nakatali dito. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Tyr nang makita niya ang lalaki, dahil nakilala niya itong si Dylan. Mariing nakapikit ang kanyang mga mata, na para bang hinimatay siya ng mga sandaling iyon. Sa kabila ng kaguluhang likha ng mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Kasabay nito, ang apoy na nag-aalab sa kanyang paligid ay lumakas sa kabangisan, na nagbabantang lumunin siya anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Dylan ay nanatiling walang malay at hindi tumutugon sa kanyang paligid. Nagsimulang magtaas ng kamay sa ere ang mga sumasayaw sa paligid niya na parang nagyaya. Umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi ang kanilang nakakabinging hiyawan. Anong balak nila? Nakasimangot na tanong ni Green Dragon kina Tyr at Seren. Hindi ako sigurado, pero ililigtas ko ang lalaking iyon. Mabilis na lumabas si Tyr nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Nang mapansin ni Seren at Green Dragon si Tyr na nagmamadaling bumaba sa Dallas Dis, lahat sila ay natigilan, ngunit sinundan nila siya ng walang pag-aalinlangan. Papara! Isang biglang tunog ng isang busina ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi, na para bang ito ay isang sungay ng digmaan na humihip sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Huminto ang mga taong kanina pa nag-cheer sa tabi ng bonfire nang marinig ang busina. Lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Dylan, na dating nakagapos sa istaka ng walang malay, ay biglang nagmulat ng mga mata sa isang iglap. Gayunpaman, sila ay lumitaw na guwang. Swoosh! Ilang puting sinag ng liwanag ang sabay-sabay na bumaril sa katawan ni Dylan, na agad na naputol ang mga lubid na nakatali sa kanya sa tulos. Pagkatapos, humawak siya ng espada at sumugod kay Tyr sa napakabilis na bilis. Kuya! Nagliwanag sa mukha ni Tyr ang pananabik ng mapagtantong nagising si Dylan, na nagtulak sa kanya na tumawag ng hindi namamalayan. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng lalaking iyon. Nakahanda na ang espada sa kamay ni Dylan para saksakin si Tyr. Bro, anong ginagawa mo? Nagulat sa pag-atake, nagmamadaling umiwas si Tyr. Gayunpaman, hindi tumigil si Dylan.
Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagwagayway ng kanyang espada at inilunsad ang pinakamarahas na pag-atake kay Tyr. Swoosh swoosh swoosh. Ang aura ng espada ay sumasalamin sa lahat ng direksyon. Walang balak magpigil si Dylan habang sumasayaw gamit ang kanyang espada. Nagbigay ito ng impresyon kay Tyr na siya ay nakatalagang patayin siya sa lahat ng bagay. Sa kaibuturan ko, nagpapanik si Tyr. Sa oras na ito, ang mga mata ni Dylan ay hangkag at hindi makatao, na para bang siya ay isang walang emosyon na hayop. Ano bang problema mo, kuya? Kaya lang lumaban si Tyr gamit ang punyal sa kamay sa desperasyon. Ang dalawa ay maihahambing sa mga tuntunin ng lakas. Pagkatapos ng lahat, bawat isa ay nakatanggap ng kalahati ng pamana ng Blade Hero, kaya halos pareho ang kanilang cultivation level. Nakulong agad ang mag-asawa sa isang nakamamatay na tunggalian. Samantala, ang Green Dragon ay napapaligiran ng maraming taga-nayon na kinuha ang kanilang mga armas. Ang Green Dragon ay maaaring ituring bilang isang transcendent powerhouse, ngunit ang kanyang lakas ay malayo sa realm of transformation. Ang mga taga-nayon ay hindi partikular na makapangyarihan. Sa katunayan, marami sa kanila ay hindi man lang manlalaban ng transcendent realm. Bilang resulta, ang Green Dragon ay nagkaroon ng kaunting problema sa pakikitungo sa mga taga-nayon. Gayunpaman, bigla siyang naalimpungatan ng isang malakas na puwersa na dumating sa kanya mula sa gilid. Naramdaman ni Green Dragon ang matinding sakit sa kanyang dibdib sa sumunod na segundo. May naghatid ng mabigat na suntok sa kanyang dibdib. Boom! Ang Green Dragon ay inilunsad ng paatros at malakas na bumagsak sa lupa sa isang malakas na kalabog. Spurt! Bumulwak ang dugo sa bibig ni Green Dragon. Baka sa mukha niya ang gulat dahil ang naghatid ng suntok na iyon ay si Seren. Chief Matias, anong ginagawa mo? Pinandilatan ng Green Dragon si Seren na nanlalaki ang mga mata na nakatayo sa kanyang harapan. Sa oras na ito, tila ibang tao si Seren. Hindi niya pinansin ang tanong ni Green Dragon, at sa halip ay sumugod siya ng mabilis at sinuntok muli ito sa dibdib. Ang Green Dragon ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo bago sumuko sa kadiliman at nawala ng malay. Sa kabilang banda, nag-aaway pa rin sina Tyr at Dylan. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahang saktan ang isa't isa. Si Seren, nakakatumble lang ng Green Dragon sa isang suntok, ay tumalikod at sumugod kay Tyr gamit ang kanyang talam. Slash! Habang si Tyr ay abala sa pakikipaglaban kay Dylan, marahas na hinampis ni Seren ang kanyang talam sa likod ni Tyr. Isang madugong sugat ang namulaklak sa likod ni Tyr dahil dito. Agad na naputol ang kanyang ritmo sa pananambang ni Seren. Samantala, patuloy na umaatake si Dylan ng marahas. Hindi nagtagal ay idiniin niya ang kanyang espada sa lalamunan ni Tyr at muntik na itong mabutas gamit ang dulo ng espada. Natigilan si Tyr sa kinatatayuan sa puntong ito at sinabing, "Bro, ikaw." Itinuon ni Tyr ang tingin kay Dylan, pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Seren, na kanina pa tinambangan. Gayunpaman, walang sumagot sa tanong ni Tyr. The next thing he knew, Seren delivered a fierce strike to the back of Tyr's head. Dahil sa napakalakas na suntok, agad na nag-blackout si Tyr. Deal with that guy for me. Malamig na utos ni Seren. May isang taong agad na naglakad patungo sa walang malay na Green Dragon na may talam. Kabanata 1655. Habir Batel. Si Dylan ay isang hakbang sa unahan ng lalaking iyon habang siya ay humarap sa Green Dragon sa isang kisap mata. Pagkatapos, sinaksak niya ng espada ang Green Dragon sa dibdib at tinangay siya sa isang lugar sa ilalim ng burol ng mahigit 10 metro ang layo. Ang sunod sonyarin mo. Binigyan ni Seren si Dylan ng isang maikling sulyap, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa isang mahinang ngiti. Pagkatapos ay itinoon niya ang tingin kay Tyr na nakahandusay sa lupa. Nakaayos na. Tuwang-tuwa niyang bulalas. Ngayong nandito ka na, sa wakas ay natipon na ang lahat. Sa oras na ito, nakita ng mga taga-nayon sa paligid si Seren. Sunod-sunod silang lumuhad sa kanya at binati siya bilang kanilang prinsipe. Kasabay nito, isang matandang lalaki na may pockmark na mukha ang lumakad patungo kay Seren at pinaalalahanan siya, "Kamahalan, bukas ay ang araw ng siyam na pagkakahanay ng planeta." Ito ay isang kababalaghan na nangyayari minsan sa 100 taon. Ginawa ni Thave ang lahat ng paghahanda at magagawa nating opisyal na gaganapin ang ritual para sa Young Master anumang oras. Kamangha-manghang.
Ibinuka ni Seren ang kanyang mga braso at tumawa ng malakas. Pagkatapos, itinali ng ilang goons ang isang walang malay na tear gamit ang mga tanikala. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng nayon. Sa hating gabi, nagsimulang umulan ng malakas na nyebe sa bundok pagsapit ng madaling araw, natakpan ng makapal na patong ng nyebe ang lugar. Ang unang buhay na nayon ay walang laman sa oras na ito. Naiwan ang ilang bangkay, ngunit walang sino man ang nandoon para maglinis ng kalat. Dalawang figure ang sumuray-suray patungo sa nayon mula sa isang lugar sa ilalim ng burol. Ang isa sa kanila ay si Trine, samantalang ang isa naman ay isang lalaking nakasuot ng damit na pari na may taybak na gawa sa abo na nakasabit sa kanyang likod. Nakapatong sa lupa ang makapal na layer ng snow mula kagabi. Sa oras na ito, ang Green Dragon ay matigas na nakahiga sa snowdrift. Ang dugong umaagos mula sa kanyang katawan ay naging yelo. Green Dragon. Hoy, Green Dragon. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagtamo ng matinding pinsala at natulog sa nyebe magdamag, siya ay patay na ngayon. Sa kabutihang palad, ang Green Dragon ay hindi karaniwan. Huminga pa siya ng mahina nang matagpuan siya ng kasamahan niya. Green Dragon. Wake up! Green Dragon. Malakas na tinawag ni Trine ang pangalan ni Green Dragon. Nang hindi tumugon ang huli, hiniling ni Trine sa pari na katabi niya na tulungan siyang makahanap ng makapal na layer ng nyebe mula sa isang kalapit na lokasyon bago tinakpan ang katawan ni Green Dragon. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, hinailan ni Trine ang nyebe. Pagkatapos, patuloy niyang ipinahid ang kanyang mga kamay sa katawan ni Green Dragon. Arg! Pagkaraan ng ilang sandali, ang Green Dragon, na kanina pa hindi tumutugon, sa wakas ay napaungol at iminulat ang kanyang mga mata. Trine, paus ang boses ni Green Dragon, mahina pa rin ang kanyang paghinga. Tumahimik ka. Sabay squat down ng pari sa gilid at naglagay ng itim na tableta sa bibig ni Green Dragon. Naramdaman ni Green Dragon ang mainit na agos ng daloy sa kanyang mga paa at buto sa sandaling mas ubon niya ang tableta, at nabawi niya ang malaking halaga ng lakas. Master Bethel, kailan ka dumating dito? Nang makabawi ng kaunti ang Green Dragon, lumingon siya sa pari na nasa harapan niya at nagtatakang nagtanong. Ang pari na iyon ay si Hebir. Siya ay isang Grandmaster ng Boulder Fists, isang mahusay na sekta ng metaphisika mula sa sinaunang martial arts world. Kamakailan lang ay naging miyembro siya ng Dragon Squad. Matagal na akong pinadala ng kinauukulan dito, sagot ni Hebir. Ngunit nagtatago ako sa dilim nitong mga araw, naghihintay ng tamang pagkakataon para mag-strike. Natural, ang timing ay perpekto, kaya malaya akong magpakita ngayon. Timing. Anong klaseng timing? Naguguluhan si Green Dragon. Sa hating gabi ngayon, 9 na planeta ang magkakahanay sa unang pagkakataon sa isang siglo, at may malaking bagay na mangyayari, tugon ni Hebir. Yung may Sapphire Fate na nawala dati ay talagang kinidnap ng mga miyembro ng pamilya Matias. Ang pamilya Matias. Nabalisa ang emosyon ni Green Dragon nang maalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Marahas siyang umubo dahil dito. Dude, you better calm down. You are badly injured, kaya kailangan mong magpahinga, sabi ni Trine habang nakadikit ang isang kamay sa dibdib ni Green Dragon. Akala ko mamamatay ka na kagabi, buti na lang at hindi ka pinatay ng mga yon. No, it was the white-clad man who rescued me. I was knocked down to the ground yesterday, sabi ni Green Dragon, dahan-daang nanambalik ang kanyang katinoan. Nagutos si Seren na may pumatay sa akin, ngunit si Dylan ang sumaksak sa akin ng kanyang espada at itinapon ako dito. Sinadya niyang iniligtas ang buhay ko. Ang kakaiba, mukhang nasa ilalim siya ng kontrol ng iba at nawala ng malay. Bakit siya maawa sa akin? Walang makakakontrol sa Sword Warrior, sabi ni Hebir. Ang lahat ng ito ay naaayon sa plano ng kinauukulan. Siya pa ang gumawa ng kaayusan para mahuli si Dylan sa simula pa lang. Anong ibig mong sabihin? I can't explain the details to you right now. For now, both of you have finished the mission. Ako na ang bahala sa sitwasyon mula ngayon, sagot ni Hebir. Ang Green Dragon at Trine ay napuno ng pagdududa. Hayaan mong ibuod ko ang lahat para sa iyo, paliwanag ni Hebir. Nais ni Seren ng pamilya Matias na makahanap ng 8 tao na may pinakamagandang Sapphire Fate at isakripisyo sila sa isang ritual sa hating gabi ngayon para sa kanyang anak. Gusto niyang maging emperador ang kanyang anak.
What is this? Parehong nagulat sina Green Dragon at Trine. Anong panahon na tayo ngayon? Bakit may maghahangad na maging emperador? Ito ay maaaring mukhang katawa-tawa, ngunit ito ay posible, sabi ni Javier. Ang pamilya Matias ay may isang biting na nagngangalang Spores. Siya ang huling biting ng dinastiyang Vronil. Kinuha ni Spores ang isang libro mula sa palasyo kasama niya noong nawasak ang dinastiya. Sinasabi na ang aklat ay nakalap ng magandang kapalaran ng kaharian para sa higit sa 400 taon na gusto niyang gamitin ang librong iyon para tulungan si Seliph na mabuo muli ang kapalaran ng dakilang emperador. Gayunpaman, kung magiging matagumpay ang ritual, maaaring magdulot din ito ng malubhang kahihinatnan. Parehong tahimik sina Trine at Green Dragon. Sa mga panahong ito, nagsusumikap pala ang dalawa ng walang dahilan. Ang lahat ng ito ay isang play na self-directed at ginanap ni Seren sa buong panahon. Walang mga misteryosong kidnapper na nanloob sa mansyon at dinukot ang sanggol. Ang mga tauhan ni Seren ang pumasok sa mansyon. Napakahaba ng ginawa ng lalaking iyon para sa nalalapit na seremonya na gaganapin sa gabing iyon. May hindi tama. Tila may naisip si Green Dragon, at bigla niyang sinabi, bakit naman si Seren ang magdadaan sa planong ito? Pinaglalaroan ba niya tayo? Obviously, nahuli na niya ang mga taong iyon na may Sapphire Fate, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay kumpletuhin ang sakripisyo ngayong gabi. Bakit kailangan niyang gumamit ng ganitong paikat na paraan para mag-lead dito? Ipinaliwanag ni Javier, ang pangunahing dahilan kung bakit niya hinaila ang stunt na ito ay hindi para pamunuan ang Dragon Squad dito, kundi si Tyr. Tyr. Parehong namangha sina Green Dragon at Trine. Dahil si Tyr ang huling sakripisyo kasama ang Sapphire Fate na hinahanap niya, paliwanag ni Javier pagkatapos ng maikling paghinto. Ano? Then, what should we do now? Nagulat si Green Dragon at Trine. Nasa kamay niya si Tyr, pero hindi natin alam kung saan gaganapin ang ritual. Natatakot ako na hindi natin sila mahanap bago maghating gabi dahil sa laki ng bundok na ito. Tiniyak ni Javier sa kanila, huwag kayong mag-alala. Maaaring wala akong malinaw na larawan ng buong sitwasyon, ngunit ang lahat ay inayos na ng kinauukulan at ng matandang iskolar ng kanlurang Suez. Maging ang pagkidnap kay Tyr ay ganap nilang kontrolado. Kabanata 1656. Mabuhay ang emperador. At saka, lagi kong nararamdaman na ang pangyayaring ito ay hindi kasing simple ng pagnanais ni Seren na tipunin ang lahat ng Sapphire Fates para gawin ang kanyang anak na emperor. Dapat ay may mas malaking sabwatan na nakatago sa likod nito. Gayunpaman, hindi kailanman ipinaliwanag ng taong kinauukulan sa amin, kaya wala akong ideya kung ano ang ginagawa nila. Natarante sina Green Dragon at Trine nang marinig ang briefing ni Javier. Hindi nagdetalye si Javier. Sinabi lang niya sa kanila, nakipagdeal ang sword warrior na iyon sa Old Scholar of West Suez. Kaya, hindi natin kailangang mag-alala na hindi natin mahanap kung saan sila susunod na pupuntahan. Mag-iiwan si Dylan ng isang espesyal na simbolo para sa atin. Sa sandaling ito, ilang mga figure ang lumapit sa kanila nang wala saan. Lahat sila ay miyembro ng Dragon Squad. Pagkarating nila, tahimik silang nakatayo doon at naghintay ng karagdagang tagubilin. Kahit na ang Dragon Squad ay hindi isang malaking organisasyon, lahat ng miyembro ay may malalakas na kakayahan. Sila ay mga namumukod tanging powerhouse kahit saang larangan sila naruroon. Tumayo si Javier mula sa lupa at nagutos, Green Dragon at Trine, bumalik kayong dalawa sa Vale City at magpapagaling. Kami na ang bahala sa iba. Dahil doon, may lumapit at binuhat ang Green Dragon bago mabilis na umalis sa lugar kasama si Trine. Pinangunahan ni Javier ang natitirang 4 na ahente ng Dragon Squad hanggang sa kabilang dulo ng nayon. Nagpatuloy ang malakas na ulan ng nyebe. Sa paghusga mula sa blizzard, napagpasyahan na ang pag-ulan ng nyebe ay magiging mas mabigat lamang sa buong araw. Ang pinakamalaking bulubundukin ng Vale City ay Ship Mountain. Mula sa malayo, ang harapan ng bulubundukin ay tila 2 tupa na magkaharap, kaya tinawag ang pangalan. Sa katunayan, kapag sinubukan ng mga tao na pumunta sa kailaliman ng bulubundukin, matutuklasan nila ang isang ganap na kakaibang tanawin sa loob ng Ship Mountain, na lubos na naiiba sa panlabas nito. Mayroong alternatibong hanay ng bundok na halos 30 kilometro ang haba sa pinakamalalim na bahagi ng bundok.
Kung ang isa ay kukuha ng larawan ng hugis ng bulubundukin mula sa itaas, mapapansin nila ang hanay na kahawig ng hugis ng isang dragon. Sa Celestial Empire, ang Maladragon na hugis ay kilala rin bilang Dragon's Terrain. Sa katunayan, mayroong isang Dragon's Terrain na nakatago sa Ship Mountain noon pa man. Nakapagtataka, isang istruktura ang itinayo sa yulunan ng Dragon's Terrain. Ito ay isang altar, upang maging tumpak. Isang napakalaking altar na may 8 hugis trigram na may pattern ng Tai Chi ang iginuhit sa gitna ng altar. Siyam na halijing bato na may taas na mahigit 10 metro ang itinayo sa palibot ng altar. Bawat isa sa kanila ay inukitan ng iba't ibang uri ng kakaibang linya at salita na para bang mga sinaunang mantra. Sa paligid ng altar, isang malaking parisukat ang itinayo. Maraming tao ang naruroon sa plaza na ito noong panahong iyon. Nakakadena ng bakal ang mga paa ni Tyr nang tuluyan siyang magising. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa lahat ng direksyon ng kanyang buong katawan ay natatakpan ng makapal na layer ng nyebe na resulta ng malakas na pagbuhos ng nyebe. Nasaan ako? Matapos ang maikling panahon ng pagkalito, mabilis na naalala ni Tyr ang kanyang sentido. Pagkatapos, napagtanto niyang nakadina siya sa isa sa mga halijing bato. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niya ang isang taong nakakadena sa bawat halijing bato. Mayroong 9 na halijing bato sa kabuuan, kabilang ang kanyang sariling haligi. Sa mga taong ito, ang pinakamatanda ay mukhang napakatanda. Ang lalaking iyon ay dapat na higit sa 100 taong gulang. Nagmukha siyang bag of bones sa eksenang nakaupo siya sa stage na hindi gumagalaw. Maliban sa kanya, may mga matatandang nasa edad 90 at 80. Mayroon ding 2 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki sa kanilang mga ika-60 taon at 50. Pagkatapos nito, may mga kabataan na tulad ni Tyr, pati na rin ang mga begats. Sa posisyong katabi ni Tyr ay nakahiga ang isang sanggol. Bagamat sobrang lamig, manipis na damit lang ang suot ng sanggol na iyon sa halip na ay lamon sa kumot. Ang kanyang balat ay naging bluish-purple dahil sa lamig. Paminsan-minsan, humihikbi ang sanggol, huminto lamang at kumurap ang kanyang malaki at inosenteng mga mata na puno ng pagtataka habang nagtataka siyang tumingin sa paligid. Selif. Sabay react ni Tyr. Ang sanggol na inilagay sa haligi ay si Selif, na nawala noong 1 buwan. Sa pag-obserba niya sa mga tao sa paligid niya, may kabuuang 9 sa kanila kasama ang kanyang sarili. Biglang napagtanto ni Tyr na ang mga taong ito ay ang mga may sapphire fate na matagal nang nawala. Why are these people here? Anong nangyayari at anong gusto nila sa amin? And why am I chained to the pillar? Hindi mabilang na mga tanong ang pumupuno sa isip ni Tyr. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung ano ang ginagawa ng mga kidnapper na iyon sa mga biktima. Pagkatapos, narinig niya ang isang malakas na boses na nagmula sa isang lugar sa ibaba ng altar. 9 na planeta ang nagbibigay liwanag sa langit at ang Panginoon ay namamahala sa mundo. Naway ang kamahalan at ang iyong mga paghahari ay magtiis ng walang hanggang mahabang buhay. Kasabay ng matalas at nakakatusok na boses na iyon, lahat ay lumuhad sa lupa sa plaza sa ibaba at sumigaw, "Mabuhay ang emperador!" Labis na naguluhan si Tyr. Subconsciously, gusto niyang kumawala mula sa mga tanikala sa kanyang mga paa. Ngunit, napagtanto niya na ang mga tanikala ay mas matigas kaysa sa hitsura nila. Hindi niya alam kung anong klaseng material ang ginawa ng mga ito. Nang muli siyang tumingin sa direksyon ng altar, nakita ni Tyr ang isang matandang nakaupo doon. Nakasuot siya ng costume ng isang beiting ng dinastiyang Vronil. Ang matandang iyon ay may puting manipis na buhok at nagbigay ng impresyon ng isang taong masama at mapait. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ng matandang iyon? Hindi alam ni Tyr kung ano ang nangyayari. Pagtingin niya sa parisukat na nasa harapan niya, laking gulat niya nang makita niya sina Seren, Dylan, at iyong malabangkay na malakas na lalaking nakalaban niya na pawang magalang na nakatayo. Bukod doon, nandoon ang mga taga-nayon na nakita noon ni Tyr at ng kanyang mga kasama. Gayun din, may ilan sa mga fighters ng pamilya Matias. Lahat sila ay naruroon sa oras na ito. Nang marinig nila ang pag-awit ng matanda sa gitna ng altar, sumama rin sila sa kanya sa pag-awit. Bakit tatayo si Seren sa kanila? Natarante si Tyr noong una, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Kagabi, inatake ako ni Seren habang kinakalaban ko si Dylan. Posible kayang si Seren ang utak sa likod ng operasyon. Hoy, kuya!
Anong pangalan mo? Siya nga pala, dapat ikaw na ang huling lalaking may pinakamagandang sapphire fate, di ba? Hindi pa kita nakikita. Kung tama ang hula ko, ikaw si Tyr, King Summers of the komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Natarante si Tyr nang makarinig siya ng boses mula sa poste sa tabi niya. Lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40 na nakahandusay sa lupa. Ang lalaking iyon ay nakasuot ng mabahong itim na Amerikana. Medyo kakaiba din ang itsura niya. May kabuuang 9 na tao ang nakadina sa altar noong panahong iyon. Ang lahat ay natakot maliban kay Seliph, na hindi nakakaalam. Mayroong ilang iba pa na ganap na nawala ng pag-asa. Ang kakaibang lalaki, sa kabilang banda, ay hindi lumilitaw na natatakot. Sa halip nahige siya sa altar, ganap na nakaka-relax, habang walang ingat niyang nakabitin ang kanyang mga binti. Nagtaka ng malakas si Tyr, paano mo nalaman kung sino ako? Kabanata 1657. Garfield. Hehe. Nauunahan ka ng reputasyon mo, King Summers. Siyempre, I've heard of you, nakangiting sabi ng lalaki. Ang pamilya Matias ay nagpakahirap at ginamit ang lahat ng paraan upang mahuli ka. Pare, tiyak na hindi mo ito pinadali para sa kanila. Nagtaka si Tyr, bakit nila akong gustong mahuli ng pamilya Matias? At paano kayo nahuli? Nakangiting sumagot ang lalaki, dahil ikaw ang huling lalaking may pinakamagandang sapphire fate. Matapos wasakin ng dinastiyang Vronil, ang pamilya Matias ay nag-iisip na ibalik ang kanilang kaharian sa dating kaluwalhatian nito. Napansin mo ba ang matandang nakaupo sa altar sa ibaba? Siya si Spores, ang huling eunuch ng dinastiyang Vronil. Ngayong gabi, 9 na planeta ang magkakahanay. Balak ng lalaking iyon na gamitin ang aklat na pinangalan ng Song of the Empire, na nakakolekta ng kayamanan ng Vronil Dynasty sa loob ng mahigit 400 taon, para sipsipin ang ating kapalaran para makumplito ang mga ritual para sa anak ni Seren. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Gusto ni Seren na makoronahan ang kanyang anak na emperor. Anong era ito? Napabuntong hininga ang lalaki nang umabot sa puntong ito ang usapan. Ang mga eroplano at rocket ay lumipad sa kalawakan, ngunit ang mga ito ay sinusubukan pa ring hilahin kung ano ang gusto ng mga ito. Gayunpaman, mayroon akong pakiramdam na kahit na ang sanggol na iyon ay hindi maging emperor sa hinaharap, siya ay magdudulot ng kaguluhan sa sinaunang martial arts mundo ng Celestial Empire, ang mga ranggo upang maging mga credo ng sinaunang martial arts world. Saglit na hindi nakasagot si Tyr dahil sa napakaraming impormasyon na ibinigay sa kanya ng lalaki. Senior, paano kita haharapin? You may refer to me as Garfield. I used to be a grave robber, nakangiting paliwanag ng lalaki. Naniniwala ako noon na mabubuhay ako ng mahabang buhay, na mabubuhay ako hanggang sa daan-daang taong gulang. Bago ako nasa kalagitnaan, hindi ko inaasahan na ako ang magiging paa ng pusa para sa iba. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Garfield. Given the circumstances, it would be nice if there was a bottle of wine, patuloy niyang hinaing. Garfield. Sinuri ni Tyr ang hitsura ng lalaki. Siya ay nagkaroon ng isang pagkakahawig sa isang pusa, ngunit ang kanyang pangalan ay tunog masyadong nakakaaliw. So, hindi naman kinidnap ang anak ni Seren? Tanong ni Tyr. Oo, ito ay isang daye para mapunta ka rito. Paano ka mahuhuli kung hindi? Nakangiting tanong ni Garfield. Ang hamak na iyon ang nagayos para ipadala ang sanggol dito. Ano? Nadurod ang puso ni Tyr nang mapagtanto na siya ay naglaro na parang fiddle. Napakahirap nilang tulungan si Seren sa paghahanap ng kanyang anak. Ang lahat ng kanilang pagsisikap ay naging isang play na ginawa ni Seren. Hindi makaupo si Tyr. Pinilit niyang makawala sa tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa. Nakalulungkot kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang makawala. Nang makita ito ni Garfield, ngumiti siya at sinabing, huwag mong sayangin ang iyong oras. Samantalahin ang ilang natitirang oras para makatulog ng mahimbing. Hindi mo masisira ang mga tanikala dahil gawa ang mga ito sa Arctic titanium. Kapag ang 9 na planeta ay nakahanay at nagniningning ng maliwanag sa kalangitan ngayong gabi, tayo ay mapapahamak. Pagkatapos ay inilipat ni Garfield ang kanyang tingin sa kabilang panig. Nagsimulang maghilik ang lalaki sa loob ng 10 segundo. Ang taong ito ay tunay na walang takot, kaya naman naglakas loob siyang pumasok sa templo ng Hades.
Napatingin si Tyr kay Garfield na humihilik sa isang sulok at hindi napigil ang umungol. Hindi alam ni Tyr kung anong oras na dahil umuulan pa rin ng nyebe ang langit. Unti-unting nagdilim ang langit. Hindi gumagalaw si Dylan sa plaza. Siya ay tila isang malamig at walang emosyon na makina. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Seren, mukhang tuwang-tuwa. Sa likod ng plaza, may burol. Sa puntong ito, isang grupo ng mga figure ang sumugod sa tuktok ng burol. Ang mga individual na iyon ay tumalon mismo sa nyebe nang dumating sila. Handa na ang lahat. Seryosong nakatingin si Javier sa altar. Bagamat malamig at nagyayelo ang panahon sa mga oras na ito, may mga patak pa ring pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Ganon din ang mga miyembro ng Dragon Squad na nakatambay sa likuran niya. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang seryoso. Handa na ba yung iba? Itinaas ni Javier ang kanyang mga mata upang tumingin sa langit. It's almost time now, aniya pagkatapos igalaw ang kanyang mga daliri para hulaan ang kapalaran. It's up to fate if we can pull off tonight's operation or not. Si Pop ang nagluto ng kanyang sarili ng isang plato ng karne ng baka sa tent na kanyang tinutuluyan, at kinakain niya ito na may kasamang dipping sauce dahil biglang naging malamig ang panahon. Ang mga alagang hayop sa labas ay nagsimulang magingay ng biglaan. Kumabog ng husto ang puso ni Pop nang marinig ang mga ito. Kusa niyang inilapag ang plato at tumakbo palabas ng tent. Ang mga baka at tupa sa tabi ng tolda ay tila natatakot sa isang bagay, habang sila ay patuloy na gumagawa ng kaguluhan. Sabay-sabay silang nag-amok. Nabigla sa bigla ang pagsabog ng kaguluhan, si Pop ay nagmamadaling kumuha ng letigo para pakalmayan ang mga magagalitin na hayop na ito. Maya-maya pa, bigla niyang nakita ang isang figure na dumaan sa kanyang harapan. Nagulat si Pop. Mabilis niyang kinusot ang mga mata at napansin niyang may lumitaw na figure sa harap niya na mahigit 10 metro. Sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan niya at ng figurang iyon ay tumaas ng higit sa 20 metro. Ang susunod na alam ni Pop, ang figurang iyon ay mahigit 100 metro na ang layo. Tao ba iyon o multo? Natatakot na tanong ni Pop. Ang figure na iyon ay tila may kakayahang magteleportasyon. Inilagay ng figurang iyon ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Siya ay isang tao na may matatag na tindig at kumikilos ng kasing bilis ng isang kidlat. Sa bawat galaw niya, humahampas sa likod niya ang tirenta sa likod ng ulo niya. Kakaiba ang estilo ng lalaking iyon. Unti-unting nagdilim ang langit at kumikislap ang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Si Tyr, na nakadina sa altar, ay sinubukang kumawala. Ilang oras na niya itong ginagawa, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ano ito? Nairita si Tyr. Tinangkapan niyang hatiin ang kadena gamit ang armor dagger, ngunit ito ay walang kabuluhan. Arg! Sa wakas ay nagising na si Garfield na kanina pa humihilik sa tabi niya. Umupo siya mula sa malamig na altar at komportableng inunat ang likod. This is incredible. Ang sarap sa pakiramdam na gumising pagkatapos ng mahimbing na tulog. Para akong nabawi lahat ng lakas ko. With that, napalingon si Garfield at tumingin kay Tyr. He chuckled. Bro, you're still working on it. I already told you, you can't break it. Snap. Sa sandaling ito, isang malakas na snap zero ang nagmula sa direksyon ni Tyr. Biglang naputol ang cade ng bakal sa kanyang kanang binti. Napatulala si Garfield. Isang tawa ang pinakawalan ni Tyr. Handa na siyang ipagpatuloy ang pagtanggal ng kadena na nakagapos sa kanyang kaliwang binti. You are certainly worthy of your title, King Summers. Unfortunately, it's too late, sabi ni Garfield habang nag-thumbs up kay Tyr. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kabanata 1658. Siyam na planeta ang maliwanag na nagniningning sa langit. Takang-taka si Tyr, habang si Garfield ay tumangala sa kalangitan sa gabi na tuluyan ng nagdilim. Sa itaas, medyo mataas ang altitude. Kaya, kapag ang isa ay tumangala sa langit, lumilitaw na ang kalangitan ay mukhang medyo mababa. Sa pagkakataong ito, napuno ito ng maraming mga bituin, kumikislap na parang mga diamante sa kalangitan. Sing-sing! Parang may narinig si Tyr. Pagkatapos, nakita niya ang isang bituin sa kalangitan sa gabi na nagiging napakaliwanag. Pagkatapos ng isa pang bituin, sa parehong tuwid na linya tulad ng nauna, ay naiilaw. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
Lumitaw na ang once-in-a-century phenomenon ng 9 planetary alignments. Mahirap na ito. Hindi napigilan ni Garfield ang magmura. Today, we're doomed. Our Memorial Day will be 1 year from today. I'm hoping na walang darating para hukayin ang puntod ko pagkatapos kong mawala. Napakunot ng noo si Tyr. Sa parisukat sa ibaba, maraming tao ang tumalon mula sa pagkasabik. Natuwa si Spore sa altar matapos masaksihan ang 9 planetary alignment phenomenon. Nandyan ka na. 9 planeta ang nagniningning sa kalangitan. Sa wakas ay narito na ito pagkatapos ng 100 taon. 100 taon ko nang inaasam ang araw na ito. Sa wakas ay dumating na ang oras. 9 na bituin ang kumikinang sa kalangitan at ako lang ang nangingibabaw sa mundong ito. Sa sandaling naramdaman ng boses, biglang itinaas ni Spores ang kanyang mga kamay sa langit. Ang ginintoang liwanag ay lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng hugis ng isang napakalaking dragon na pumailang lang sa langit. Kasabay nito, ang isang libro ay lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Ang hangin ay walang tigil sa pag-flip ng mga pahina ng libro. Hindi mabilang na mga ginintoang font ang kinunan mula sa aklat, na sinundan ng isang sinag ng liwanag na dumiretso sa kalangitan. Parehong nahuli ng mata ng mga naruroon. Ito ay isang medyo mystical na eksena. Nagsimula na ang ritual. Tumangala si Seren sa 9 na planetary alignment sa kalangitan sa gabi sa itaas ng parisukat. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Spores, na nasa kalagitnaan ng pag-espel sa altar. Naikuyom ng mahigpit ni Seren ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan sa kaba. Ang aking anak, si Seliph, ay nakatadhana na maging pinakabatang demigod sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Sa hinaharap, maaari pa niyang subukang makapasok sa Realm of God. Lumalabas na ang pangunahing layunin ni Seren ay hindi gawing emperador ang kanyang anak sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pangarap na maging isang emperador ay isang purong pantasya sa panahong ito. Gayunpaman, ang kanyang anak ay maaaring maging isang demigod o maging isang Diyos sa hinaharap. Hanggat natapos ang ritual ngayon, ang kanyang anak ay lalaki na isang maswerteng lalaki. Pangungunahan niya ang kanyang pamilya na maging mga creed sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, na isang kamanghamanghang pamana. Sa oras na ito, sa gilid ng burol sa kabilang dulo ng plaza, ang mga ahente ng Dragon Squad ay hindi maiwasang mabalisa nang makita nila ang eksena. Nagsimula na ang 9 na planetary alignment, at ang matandang freak na iyon ay magsisimula na sa ritual. Dapat ba tayong magmadaling lumabas ngayon? Tanong ng isa sa mga ahente ng Dragon Squad. Sagot ni Habir, huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng kinauukulan. Maghintay lang tayo. Pero nagsimula na ang ritual. Nandito na ba ang matandang scholar? Papunta na siya, sabi ni Habir. Dahil sa timing, dapat mayroon ang kinauukulan na dumating. Relax. Ang matandang freak na iyon ay may putol-putol na katawan. Hindi niya makumplito ang ritual. Samantala, isang matandang lalaki ang naglakbay sa mapanganib na bulubundukin. May kasama siyang matangkad at matipunong lalaki. Ang kanilang huling hantungan ay ang summit. Ang matandang Ginoo ay tila nahihirapang maglakad. Ang masama pa nito, walang tigil ang pag-ubo niya habang naglalakad. Sa simula pa lang sinasabi ko na sayo. Binalaan na kita na huwag kang pumunta dito, pero napakatigas ng ulo mo. Ipaubaya mo na lang sa akin ang ganitong bagay. Nang makita ng matipunong lalaking iyon sa tabi niya ang matanda na umuubo, pinagalitan niya ito sa tonong panunuya, with all due respect, you are more stubborn than my last teacher. Humalaklak si Silas at sinabing, Grizzly Bear, magaling ka sa lahat ng bagay, maliban sa part na hindi mo pinapansin ang nararamdaman ng ibang tao kapag binuka mo ang iyong bibig. Hehe. Ngumisi si Grizzly Bear at ipinatong ang kamay sa likod ng kanyang ulo. Teacher, hindi ka pa maganda nitong mga nakaraang araw. Hindi ka bagay na pumunta sa ganitong klaseng lugar. Bakit hindi kita buhatin sa aking likod? Magaling ako. Ikinaway ni Silas ang kanyang kamay. Siya ay malubhang nasugatan mula noong huling labanan kay Andraste sa Imperial Capital City. Hindi pa ganap na gumaling ang matanda. Kapag ang isang matatandang tulad niya ay nasugatan, ang oras ng kanyang paggaling ay mas mabagal kaysa sa isang kabataan. Mapalad naman si Silas na napanatili ang kanyang martial arts skills, hindi tulad ng Mad King na nawala ng kanya.
Itinaas ni Silas ang ulo at tumingin sa langit. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nagsimula na ang siyam na planetary alignment. Grizzly Bear, kailangan na nating magmadali. Pagkatapos ay sumugod siya ng 7 o 8 metro sa harapan pagkatapos tumapik sa lupa ng isang beses, naiwan si Grizzly Bear sa likuran niya sa malayo pagkalipas ng ilang sandali. Nang makita ni Grizzly Bear ang biglaang pagbilis ni Silas, medyo natarante siya. So nagpanggap ka lang na mahina sa buong oras na ito. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating ang duo sa isang monasteryo. Walang tao sa monasteryo. Upang maging tumpak, walang mga nabubuhay na tao doon. Nagkalat ang mga bangkay sa bawat pulgada ng monasteryo. Malinaw, ang mga taong ito ay patay ng maraming araw, ngunit hindi sila nagsimulang mabulok dahil sa malamig na panahon. Anong nakakatakot na eksena? Sa pagtingin sa mga bangkay na nakakalat sa buong lupa, hindi mapigilan ni Grizzly Bear na magreklamo, napakalupit ng dilan na iyon. Ang mga taong ito ay mga monghe sa pagkukunwari, paliwanag ni Silas. Ang mga ito ay simpleng masasamang labi ng Vranil Dynasty na nakagawa ng maraming masasamang gawa sa mga nakaraang taon. Ang pagkilos ni Dylan ng pagpatay sa mga taong ito ay makikita bilang isang paraan ng pagtulong sa mga tao na maalis ang kasamaan. Habang nag-uusap sila, naglakad ang dalawa patungo sa tore sa likod ng simbahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tuktok ng tore at huminto sa harap ng isang malaking kampana. Ilabas mo ang laman nito, itinuro ni Silas ang malaking kampana sa harapan niya at sinabi sa Grizzly Bear na nasa tabi niya. Walang sabi-sabi, humakbang pasulong si Grizzly Bear at hinampas ang malaking kampana gamit ang kanyang palad. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong tuktok ng bundok. Nang huminto ang Grizzly Bear, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa ibabaw ng malaking kampana. Ang malaking kampana ay pilit na binasag ng palad ni Grizzly Bear na may malakas na kalabog. Nakapagtataka, isang nakatagong compartment ang nabunyag na nasa ilalim ng malaking kampana sa buong panahon. Yumuko si Silas at binuksan ang isang mekanismo ng nakatagong compartment. May nakaimbak na ceramic jar sa loob nito. Ang banga na iyon ay eksaktong kapareho ng ceramic jar na inilabas ni Dylan noon. Inilabas niya ang ceramic jar na iyon at iniabot sa Grizzly Bear na nasa tabi niya. Teacher, nandito si Dylan last time, bakit mo hiniling sa kanya na kunin ang peking banga noon sa halip na sirain ang the real deal on the spot? Napangiti si Silas. Ito ay upang maiwasan ang lumang freak na maging kainahinala. Kung gayon, sisirain ko ba ito ngayon? Gaya ng sinabi niya, itinaas ni Grizzly Bear ang ceramic jar sa kanyang kamay, handang pira-piraso ito. Huwag! Dali-dali siyang pinigilan ni Silas at sinabing, hindi pa oras. Hintayin mo na lang na dumating ang tamang panahon. Kabanata 1659. Pagsasabuatan ni Spores. Sa oras na ito, umihip ang uno sa altar. Lahat ng tao sa square ay lumuhad sa lupa. Si Spores, na nakatayo sa gitna ng altar, ay patuloy na itinaas ang dalawang kamay sa langit. Ang siyam na bituin, na kumakatawan sa siyam na planetary alignment, ay tila nagwiwisik ng kanilang liwanag sa lupa sa susunod na segundo. Pagkatapos, ang altar ay ganap na nilamon ng liwanag. 9 stars shine brightly on the sky at ako lang ang nangingibabaw sa mundo, umalangaw-ngaw ang nakakatusok na boses ni Spores. Lumabas ulit. Umalangaw-ngaw ito sa kalangitan ng gabi. Free wash. Ang siyam na batong haligi ng altar ay nagsimulang yumanig ng husto. Sa puntong ito, si Tyr at ang iba pang nakadina sa mga haliging bato ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagkahilo. The next thing he knew, biglang gamaan ang pakiramdam niya sa paa. Anong nangyayari? Napatulala si Tyr. Noong una, iniisip niyang kumawala sa kedena sa kabilang paa niya, ngunit ang katawan niya ay pumailang lang na sa hangin. Isang malakas na panik ang umabot sa sentido ni Tyr. Subconsciously, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa ibaba at napansin ang kanyang aktwal na katawan na nakakedena sa lupa sa takot. Anong nangyayari? Ang aking kaluluwa ay hinaila palayo sa aking katawan. Nabaligtad ang buong pananaw ni Tyr sa eksenang ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Totoo ba na may mga kaluluwa sa mundong ito? Hinihigop ba ang aking kaluluwa sa aking katawan ngayon? Si Tyr ay nagbasa ng maraming kwento sa internet tungkol sa paghiwalay ng kaluluwa mula sa katawan.
Nangyayari daw sa ilang tao na nabigyan ng paunang lunas pagkatapos ng aksidente sa sasakyan o iba pang malubhang aksidente habang nakahiga sa ospital ng mga kama. Sasabihin nila sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak ang kanilang mga nakakatakot na karanasan kapag sila ay nabuhay muli. Sinabi nila na habang nasa isang koma, ang kanilang mga katawan ay naging mas magaan. Pagkatapos, lumutang sila sa hangin. Nang malaunan ay masilayan nilang mabuti ang lupa, nadiskubre nila ang kanilang mga katawan na nakahiga sa mga kama sa ospital, na ginagamot ng mga medikal na kawani. Sa oras na ito, wala na sila sa kanilang mga katawan. Hindi kailanman sineseryoso ni Tyr ang mga bagay na ito dati. Palagi niyang inaakala na ang mga kwentong iyon ay mga alamat lamang para makuha ng mga tao ang atensyon ng publiko. Kahit sa pinakamaligaw niyang panaginip ay hindi niya naisip. Ang eksena na ngayon ay isang katotohanan. Sa katunayan, ito ay kasalukuyang nangyayari sa kanya. Medyo mapang-uyam si Tyr. Kaya, pinagmamasdan na lang niya ang kanyang sarili na lumulutang ng pataas, at lahat ng nakikita niya sa kanyang harapan ay naging mas malinaw sa paglipas ng panahon. Sa puntong ito, hindi lamang siya kundi pati na rin ang iba pang 8 tao sa kanyang kalapit na lugar ay lumutang paitaas. Ang kanilang mga kaluluwa ay lumulutang sa langit, ngunit nang tingnan sila ni Tyr, naramdaman niyang hindi sila totoo, na para silang mga puting multo na lumulutang sa hangin. Lumutang ang kaluluwa ni Garfield sa itaas ng halijing bato sa tabi niya sa kalangitan. Hindi malinaw kung siya ay isang kaluluwa o hindi. May posibilidad na ang lahat ay nabawasan sa kamalayan lamang. Sa madaling salita, ang kanilang kamalayan ay direktang nahugot sa kanilang mga katawan pagkatapos na maisaaktibo ang ritual. Sinuri din ni Garfield ang kanyang katawan, na nakasandal sa kanyang halijing bato. Siya ay nasaroon ng loob at nawala ng pag-asa. Sigh. I am dead. Nakuha ko na ang huling hininga ko. Patuloy na umiling ang kamalayan ni Garfield. Hindi siya natakot sa kamatayan dahil sa kanyang trabaho bilang isang libingan na tulisan. Ang tanging ikinatatakot niya ay ang kanyang libingan ay mahukay ng ibang mga tulisan sa libingan pagkatapos niyang mamatay at maputol ang kanyang katawan. Ngunit sa sinabi niyan, sino ang gagawa ng libingan para sa kanya pagkatapos niyang mamatay, kung paano niya kinagat ang alikabok. Malapit nang sipsipin ang kaluluwa ko ng sanggol na iyon. Sigh. Kung ako ay ipanganak sa mga oras ng kaguluhan, maaari akong maging isang emperador tulad ni Napoleon. Sa halip, ako ay naging paan ng pusa ng sanggol. Hindi ko deserve ang alinman sa mga ito. Patuloy sa pag-ungol si Garfield. Nasa puso pa rin niya ang pag-iisip tungkol dito sa puntong ito. Kahangahangang lalaki. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Garfield na may mali. Anong nangyayari? Hindi ba dapat tumagos ang ating kaluluwa at kamalayan sa katawan ng sanggol sa pamamagitan ng ritual? Hindi ba niya iguguhit ang ating kapalaran upang pagpalain ang sanggol? Bakit ang kaluluwa at kamalayan ng sanggol na iyon ay hinuhugot sa parehong paraan? Sa oras na ito, malinaw na nakikita ni Garfield ang buong larawan. Nakita niya ang sanggol sa altar na umiiyak at nahihirapan noong una, ngunit hindi nagtagal ay hindi na siya kumikibo. Maya-maya, nakita ni Garfield ang katawan ni Seliph na naliligo rin sa puting liwanag. Pagkatapos ay isang malabong figure ang sumapi sa kanila at patuloy na kumukulo patungo sa katawan ni Spores sa gitna ng altar. Ang Song of the Empire ay sinuspinde sa itaas ng ulo ng Spores noong panahong iyon. Isa pa, may isang ceramic jar sa harap niya. Ang takip ng garapon ay tinanggal. May kung anong maitim na nabasa sa loob ng likido. Maliit lang ang bagay na iyon, halos kasing laki ng maliit na daliri. Wow! 9 na planeta ang kumikinang sa langit, ako lang ang nangingibabaw. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Spores. Ang liwanag na nakapaligid sa kanya ay lumiwanag sa kadahilanan ng dalawa. Ang 9 na planetary alignment sa kalangitan sa gabi ay nagbabago ng kanilang mga posisyon at bumubuo ng isang bilog. Ang kanilang mga posisyon ay kasabay ng 9 na halijing bato na nakatayo sa lupa. Sina Tyr at Garfield naman ay naakit ng malakas na puwersa ng pagsipsip na sumugod sa kanila. Iginuhit nito ang kanilang mga kaluluwa at kamalayan patungo sa Spores sa isang nakababahala na bilis. Malabo, nakikita pa ni Tyr na ang katawan ni Spores ay napapaligiran ng anino ng isang gintong dragon. Ang taong ito ay hindi sinusubukang tulungan si Seliph na tipunin ang kanyang kapalaran sa simula pa lang. May iba pa siyang layunin.
Napansin ni Garfield na may kakaiba batay sa eksena, habang ginawa niya ang deklarasyon ng malakas. Sa kasamaang palad, siya ay walang iba kundi isang kamalayan sa oras na ito. Kahit gaano pa siya kalakas na sumigaw ay walang ibang nakakarinig sa kanya. Naramdaman din ni Tyr na may mali, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya hindi niya masabi kung ano ang mali. Si Seren, na nanunood ng spell ni Spores sa altar mula sa plaza na may pinanibik, ay nagbago rin ng kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, napansin din niya ang kakaibang eksenang iyon, na lubos na kakaiba sa naisip niya. Spores, anong ginagawa mo? Biglang umungol si Seren, bilasan mo at ibuhos mo ang kanilang kapalaran sa kapalaran ng anak ko. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo sinipsip ang kaluluwa at kamalayan ng anak ko? Ang aklat ay unang lumitaw sa aklatan ng dinastiyang Vronil. Nang maglaon nang mawala ang dinastiya, ang aklat ay nakuha ng pinuno ng angkan ng Matyas noong panahong iyon. Ang lalaking iyon ay hindi bihasa sa martial arts, kaya hindi niya nagamit ng mabuti ang libro. Noong panahong iyon, kaibigan ng ninuno ng pamilya Matyas si Spores. Sinabi niya sa hepe noon na maaari na siyang magsimulang mag-ayos kaagad. Magagamit niya ang aklat para tulungan ang pamilya Matyas sa muling pagsasama-sama ng kanilang tagapagmana sa Sapphire Fate at muling pagtatayo ng Vronil Dynasty pagkalipas ng isang siglo. Ang pinuno ng pamilya Matyas ay isang royalty ng Vronil Dynasty noong panahong iyon. Pumayag siya sa panukala ni Spores dahil gusto rin niyang buhayin ang dinastiya. Makalipas ang isang siglo, nagtayo si Spores ng altar sa Ship Mountain ayon sa kasunduan. Ginamit niya ang aklat ng awit ng imperyo upang matupad ang kanyang pangako. Ang pamilya Matyas ay nakipagtulungan kay Spores upang itayo ang pundasyon sa mga nakaraang taon, at lahat ay naging maayos. Gayunpaman, sa pinakakritikal na sandali, natuklasan ng pamilya Matyas na ang lahat ng ito ay isang pandaraya na inayos ni Spores. Kabanata 1660. Dapat pigilan si Spores. Ang gay na iyon ay hindi ginawa ang lahat ng ito upang matulungan ang angkan ng Matyas na muling hubugin ang isang inapo na maaaring gawing emperador. Ang tanging layunin niya sa paggawa ng lahat ng gawain sa loob ng siglo ay para sa kanyang sariling kapakanan. Nabasa na ni Seren ang The Song of the Empire dati. Ang aklat na iyon ay nagtipon ng mga kayamanan ng dinastiyang Vronil sa loob ng higit sa 4 na siglo. Siya ay hindi partikular na likas na matalino, at ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas. Dahil dito, hindi niya naintindihan ang libro. Gayunpaman, alam niya ang ilan sa mga ruses. Nakita ni Seren ang sitwasyon sa puntong ito. Hindi ginagawa ni Spores ang ginagawa niya ngayon para sa kanyang anak. Sa kabaligtaran, itinuring ni Spores si Seliph bilang isang sangla dahil sinusubukan niyang hilahin ang kapalaran ng sanggol. Hindi ganoon kataas ang talento sa martial arts ng taong ito, ngunit pagkatapos ng isang siglo ng paglilinang, naabot na niya ang rurok ng Realm of Transformation. Para sa 99% ng mga mandirigma, ang rurok ng kaharian na iyon ay ang limitasyon. Tingnan ang buong mundo. Piling iilan lamang ang maaaring tunay na muling ipanganak at makapasok sa Realm of Demigod. Kapag ang isang pamilya ay may demigod, maaari silang ituring bilang ang mga credo na naghahari sa sinaunang martial arts world. Kaya Seren, hindi pinagdaanan ng matandang freak na iyon ang lahat ng problema para sa iyong Matyas clan para maging emperor. Wala siyang intensyon na buhayin ang Vronil Dynasty. Ang layunin ng lahat ng ginagawa niya ngayon ay gamitin ang ritual ngayon para sa pilitang kunin at dalhin ang kapalaran ng siyam na pinakamagandang Sapphire Fate sa kanyang sariling katawan. Gusto niyang gamitin ang magandang kapalaran ng Song of the Empire at ang ritual para piliting itulak ang sarili sa hanay ng demigod. Pilit niyang ginagawa ang sarili niya para maging Diyos. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Seren. Napalingon siya at gulat na napatingin sa lalaking nakaputing katabi niya. Gulat at hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Ikaw. Hindi ba? Hehe. Aaminin ko, sanay sa art of hypnotizing ang matandang freak. Sabi ni Dylan, ang mapurol niyang mga mata ay nagliliwanag sa bawat salita. Noong una, nahuli niya ako, pero na-anticipate na ni Senior Regulus ang lahat. 2 araw na ang nakalipas mula nang magising ako. Natigilan si Seren sa pwesto. Sa oras na ito, naging tense at seryoso rin si Dylan. Seren,
Kung ang matandang freak ay magtagumpay sa pagkuha ng swerte ng siyam na pinakamagandang sapphire fate ngayon, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Kasabay nito, ang iyong anak, si Selif ay mamamatay din. Siya ay dapat napigilan. Dapat mo siyang pigilan. Dahil doon, binunot ni Dylan ang puting espada sa sword case sa kanyang likod at hinawakan ito sa kanyang kamay. Walang kaaway sa unahan, ngunit nagsimulang sumayaw si Dylan gamit ang kanyang espada sa mismong lugar. Mortal Sword. Nagsimula si Dylan sa isang mahusay na hakbang. Ito ang Mortal Sword na natutunan niya sa 3 sword script ng Blade Hero. Pagkatapos, pilit niyang kinukuha ang lakas ng loob sa kanyang katawan. Handa na siyang ilabas ang galaw ng Earth Sword. Ang layunin ni Dylan ay hindi si Spores sa gitna ng altar, ngunit sa halip, si Tyr, na nakadina pa rin sa isa sa mga haliging bato. Sa isang iglap ay nagulo ang isip ni Dylan. Si Tyr, na ang malay ay pinalaya sa kanyang katawan, sa parehong oras ay nasa estado ng kaguluhan. Sina Tyr at Dylan ay nahulog sa magulong kamalayan na iyon nang sabay-sabay sa puntod ng Blade Hero noong nakaraan, natutunan ng dalawa ang 3 sword scriptures at 7 blade form ni Blade Hero, na tumanggap ng kalahati ng cultivation inheritance ng Blade Hero bawat isa. Si Tyr at Dylan ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa telepatikong paraan, kapag ang 3 sword scripts at 7 blade form ay gumanap ng sabay-sabay at kapag natugunan ang mga espesyal na pangyayari. Kuya! Biglang lumitaw ang figure ni Dylan sa mga mata ni Tyr. Sa pagkakataong ito, parang nakatayo siya sa harapan niya. Hinawakan ni Dylan ang isang espada sa kanyang kamay na may tame time na ekspresyon, Tyr, tumatakbo ang oras. Isang beses ko lang sasabihin, kaya kailangan mong tandaan ito ng malinaw. Okay. Seryoso ring tumango si Tyr. Sinabi ni Dylan, ang matandang freak na iyon ay tinatawag na Spores, at siya ang huling eunuch ng Vronil Dynasty. Gusto niyang gamitin ang aklat ng Song of the Empire para kunin ang iyong kapalaran at swerte para tulungan siyang makapasok sa Realm of Demigod. Ngayon ikaw at ang kanyang kamalayan ay konektado sa pamamagitan ng libro. Habang sinusubukan niyang kunin ang iyong swerte, nangangahulugan din ito na makukuha mo rin ang swerte niya. Anong ibig mong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Nagpatuloy si Dylan, ang lahat ng ito ay matagal nang binalak ng matandang scholar ng kanlurang Suez at Silas, ang Panginoon ng Dragon Squad. Inayos nila ang lahat ng ito na mangyari sa mismong sandaling ito. Ito ay inayos para makuha ko ang swerte ng matandang freak na iyon. Natigilan si Tyr sa paliwanag. Tumango si Dylan at sinabing, oo, pinagsasama-sama ng Song of the Empire ang 400 taong gulang na swerte ng dinastiyang Vronil. Ngayon ay natipon na ang lahat sa matandang freak na iyon. Dapat mong kunin ang swerteng ito para sa iyong sarili. Sinabi nila na ito ay napakahalaga. Maaaring magkaroon ng sakuna sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire sa hinaharap sa ganitong swerte. Darating na ang iyan. Ang iyan. Natarante si Tyr. Sa katunayan, si Dylan ay parehong naguguluhan dahil mayroon lamang siyang malabo na kaalaman tungkol sa bagay na iyon. Ginawa lang niya ang misyon ayon sa mga tagubilin ni Baxter at Silas. Gaya ng inaasahan, ang pangunahing layunin niya sa pagsasagawa ng kanyang tungkulin sa misyon ay makuha ang Sword of Grace mula kay Baxter. Tyr, ipikit mo ang iyong mga mata at silipin mo ang libro. Pagkatapos, subukan mong hilahin ang swerte mula sa matandang freak. Napatulala si Tyr. Hindi ko alam kung paano. Napakalakas ng matandang freak na yan. Hindi ko ma-absorb. No. You're capable of doing it. At saka, ang matandang freak ay dapat magkaroon ng kumpletong katawan para makapasok sa Realm of Demigod sa pamamagitan ng libro. Hindi na siya kumpleto, kaya hindi na siya makakaakyat sa level ng Demigod. Hindi kumpleto. Naintindihan naman agad ni Tyr. May nakita ako sa garapon na nakalagay sa harapan niya kanina. Akala niya ito ay ang kanyang phallus. Isang masamang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Dylan. Isang siglo na ang nakalilipas, inilagay ng matandang freak ang kanyang phallus sa isang lumang monasteryo upang ma-enshrined. Gusto niyang gawing kumpleto ang kanyang katawan sa sandaling ito sa pamamagitan ng ritual. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang mahalagang banga na kinuha ko sa monasteryo ay isang peke, ang kanyang tunay na phallus ay nasa monasteryo na iyon. Tyr, ang iyong oras ay nauubos.
Ang seksyon ng ritual kung saan ang phallus ng matandang freak ay nawasak ay ang oras na siya ay nasa kanyang pinakamahinang swerte niya sa oras na iyon. Sa puntong ito, ang figure ni Dylan ay nagiging lubhang malabo sa harap ng mga mata ni Tyr. Ilang sandali pa ay bumalik na sa dati ang kamalayan ni Tyr. Sa oras na ito, ang kamalayan ng siyam na tao ay lumapit kay Spore sa isang nakababahala na bilis dahil sa puwersa ng grabidad. Naramdaman pa nila na ang distansya sa pagitan nila ay abot kamay lang. Nakaharap si Tyr sa mukha ni Spores. Ang mukha na iyon ay mukhang lubhang kahindek-hindek na para bang siya ay isang sinaunang halimaw na libu-libong taon ang naglilinang.